And welcome back to another relaxing van life and camping episode. Episode na hindi lang puro relax ang gagawin natin. Meron din kayong matututunan. Hampasin man tayo ng malakas na hangin at kung pipiliin natin maging kalmado, magiging kalmado tayo. We're eating fish tonight. Let's go. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Kwento na hindi lang tungkol sa pagba-van life and camping. Kwento rin ng totoong buhay. Iba yung pagkaibigan namin sa pagbablog saka sa totoong buhay. Hindi naman kaibigan eh. Kuya ko na siya, si Kuya Boy P. Parang kapamilya ko na siya. Kaya samahan nyo kaming dalawa ni Yomamen. Ako ang tatay mo ngayon. Naiisa lang ang goal sa buhay. Naghahang din. Ang tinatawag na chasing happiness. But baby, never did I think I could feel this way. Now I'm missing you every night and day. Can I see you again? Can I see you again? Gaano nga ba kahalaga ang kapayapaan para sa isang tao? At ano nga ba ang mga kaya mong gawin para maingatan ang kapayapaan ng puso't isipan? Grabe, ang ganda ng tanawin. Mas na-appreciate ko ngayon yung lugar ng... Thank you Lord palagi sa masarap na tulog. Hindi pa rin ako pinagkakaita ng maayos na pahinga. Good morning mga first timers mula dito sa Aquino Campsite. Natulog tayo dito nang tayo lang. Sarap. Mapagpahinga ako ng maayos. Sarap ng tulog ko. Lalim ng tulog ko. Grabe, energized na energized yung katawan ko. Alam nyo yun, merong gising na para kang bagong panganak. Meron din namang gising na kakagising mo lang pagod na pagod ka. Ganun yung pakiramdam na parang maghapon ka nang may ginawa. Yung pakiramdam ko ngayon, masarap na payapa ang aking pakiramdam. Yan yung mga gusto kong pakinggan. Narinig sa umaga yung ganyan. Manok, ibon. Kahit nga yung mga tunog ng mga tricycle sa malayo naririnig ko. Yung basta tinatawag na natural sound na meron ang kapaligiran, ang kalikasan. Yan ang aking music. Meron nga pala nagtanong sa akin na kung nagmi-music daw ba ako kapag ako ay nagka-camping. Hindi. Pero hindi ko masabing hindi masyado. Pwede naman din ako mag-music. Pero mas yun ang aking musika. Ang tunog ng kalikasan. Na-appreciate ko naman yung mga music talaga. Pwede rin naman. Alam natin na marami ang masaya sa mundo. Pero mas marami ang hindi. May mga taong kaligayahan ay pera. May mga tao din namang makita lang buong pamilya, kontento at masaya.
Ikaw, masaya ka ba? Hey Lord, sa masarap na tulog at pahinga. Sana lubusan na akong gumaling. Pagalingan mo na po ako. Hindi na ako uulit. Magandang umaga mula dito sa Morong Bataan. Break time muna. On the way na si Mamen dito. Yo, Mamen! Woohoo! May kasama na ako! Let's go! What's up, bro? Meron na tayong kasama. Makakasama na tayo ngayon sa pangalawang gabi natin dito sa Aquino Campsite. Yan, magpapahinga lang din yan si Mamen. Chimichill-chill lang din yan. Kinabahan ako. Bakit hulaan ko? Bakit? Saan ka ba dumaan yan, Lex? Nag-enlex ako. Hulaan ko kung saan ka kinabahan ha. Hulaan ko lang. Pumasok ko ng SBMA. Doon ka kinabahan? Doon ako kinabahan. Sabi ko na nga. Nagpapawis yung kamay ko. Halos lahat ng kanto doon, hinihinto ako kanina. Tapos pag may nakita akong enforcer, ginagawa ko, nilalapitan ko kunwari para kung may ano man ako, violation. Hindi halata. Something in common namin ni Mamen, yung mga ganyan. Pareho kaming takot pumasok sa SBMA kasi nga may history tayo na palagi tayong nahuhuli. Hindi ko alam kung bakit pag pumupunta lagi ako doon, nahuhuli ako lagi dahil siguro sa kaba. Nakagawa ka ng mali, no? Salamat bro sa pagpunta. First timers! Ang tagal natin hindi nagkasama bro sa vlog, sa totoo lang. Oh, sobra. Di ba? Oo. At yung iba nagtatanong bakit hindi na kayo nagkakasama ni Mamen. Basta ako masasabi ko, si Mamen, proud ako sa kanya. Kasi yung Mamen na siya eh. Diba? Diba bro, no? Kung dati, andyan yung kuya niya palaging kasama niya, ngayon si Mamen, nagagawa niya na yung tipong nawala na yung takot na wala yung kuya sa tabi. Sa tabi, oo. Ngayon nakakabiyahe na siya, umarangkada na siya kung saan niya gustong ganyan. So, Saka yun din talaga yung ano, yung... yun naman talaga goal natin dati Goal, eh. di ba? Diba? Oo. Yun nga. Saka di naman tayo magkasama sa vlog halos araw-araw tayo magkasama sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Sa vlog yun lang naman hindi nakikita. Pero kami nga medyo malapit ang bahay namin. So nagkikita talaga kami. Iba yung pagkaibigan namin sa pagbablog saka sa totoong buhay. Hindi naman kaibigan eh. Oo. Oo, kuya ko na siya, si Kuya Boy P. Ayun, parang kapamilya ko na siya. Kaya, ayun. Kaya, masaya ako na nakasama ulit natin siya sa ating video. Ay, vlog mo pala yan! Vlog mo to. Vlog ko to. Oo, sa vlog ko nga pala sasabihin. O siya. Ano tawag dyan? Awesome! Awesome. Meron kaming isdang ihawin ni Mamen ngayong gabi. Bro, maraming salamat bro ah. Tingnan po. Anong tawag dito bro sa Ano po? Pampalo. Pampano? Pampalo po. Pampalo po yan. Hindi naman na natin first time kumain yan. Pero we're eating fish tonight. Let's go. Thank you bro ah. Thank you. Thank you. Sapat na sa amin ni Mamen ito. Pero mamaya lalabas ako. Dadagdagan pa natin yung ulam natin. Kasi wala na akong lulutuing ulam eh. Para medyo kahit paano fresh ang ulam natin mamayang gabi. Plus canned goods mula dun sa mga sari-sari store sa labas. Lalabas. Feel ko lang din lumabas. Lalabas ako mamaya. Para makalakad-lakad din tayo. Makalabas tayo dito sa campsite. So, mamaya na to. At wala pala akong uling. Kailangan ko palang uling. So, ayun, nadagdagan yung dahilan para lumabas ako. Bibili akong uling doon. Kailangan ko lang i-secure to na hindi tirahin ng mga aso. Pag mga vlogger talaga, baliw no, nagsasalita mag-isa eh.
mali pa nga. Naghang din. Grabe no, alayo namin dalawa na mamen. Diba? Yan talaga, introvert nation, let's go. Lalabas lang ako bro, bibili lang ako ng uling. Tsaka kung ano pa, baka merong mga pwedeng lutuin. Oh, sige. Mga pangmasa na, kunwari yung ano, wagyu, Wag yun. Mga steak, mga ganun. steak, mga ganyan. Baka meron yun sa Sari-Sari store. Hindi, lalabas lang ako, Ganda maglalakad ng lang. camera mo. Ha? Ganda. Parang nakakapogi yan. Oh, nakagandang lalaki, ano? Oo. Kesa dito sa GoPro. Parang gusto ko na ganyan. Bumili ka na. Sabihin mo kay manager. Oh, sige. Ingat kuya. O sige, maglalakad tayo ngayon. Lalabas tayo sa ating buhay camper van. Camper van natin, no? Pala ka muna dyan. At ako'y lalabas muna para bumili ng ating maluluto. Itong mahirap sa ano eh. Balis ko hingalin. Kasi wala talaga akong exercise. So kailangan akong gawin to para sa ikabubuti natin. Alam nyo na. Yung tindahan nandyan lang din naman. Okay na. Hindi ako nakapag-vlog dun. Daming tao. Mahihiya pa rin pala ako sa katawan. Ito yung mga pinamili ko. 2 century tuna. Bumili ako ng asin. Tsaka hopya na pwede kong kainin. Kasi nga, syempre, ang goal nga natin ay magpa-gain ng katawan para makabawi tayo. Dapat meron akong ginuguya para laging busog ba. So ganyan ako ka-conscious ngayon sa itsura ko kasi nga pumayat ako. Pero all goods naman. Makakabawi rin naman tayo. Yun na si Mamen. Tapos na siya mag-setup ng kanyang sasakyan. At mamaya maliligo tayo dito. Napakalinis ng tubig, promise. Nung unang punta namin dito, medyo malabo siya eh. Pero ngayon, buhangin, bato-bato. Malinis siya, so maliligo tayo. Liliguan ko yan mamaya. Unahin ko lang lutuin yung iniihaw. Yung isda. Baka hindi mapanis. Ay hindi, mabilasa. Napapaisip lang ako kung anong klaseng mga isda ang nahuhuli nung ano na yan, ng pangka na yan. Ito. Yan. Kasi kahapon pa yun yan eh. Natataka ako, napapaisip ako kung may nahuli ba sila o wala, kaya hindi sila umalis. May nahuli kaya mga yan. Tayo may nahuli na tayong ano ba yun sa pampanong isda yung binigay sa atin ni bro. Iihawin ko na lang. May uling na rin tayo. Tsaka asin. Ganun lang kasimple. Tsaka nalinisan naman na daw niya. Ba, parang habang tumatagal, parang tinatabad na ako magluto ah. Parang gusto ko padaliin lalo yung buhay ko sa pagka-camping ah. Kasi pag naramdaman nyo talaga yung ma-relax kayo, God, parang ayaw nyo ng kumilos. Pero syempre dahil bumabiyahe tayo at tayo lang din naman ng mag-aasikaso sa sarili natin, lalo na dyan sa mga pagkain, talagang kailangan matutunan ninyo na magluto kahit papaano, ng mga basic luto lang ng ganyan. So dati nung simula, di ba, grabe tayo magluto eh. Yung mga kasama natin sa camping, hardcore sa pagluluto ng menu eh. Pero habang, naputahe ba? Pero habang tumatagal, nare-realize mo na pahinga pala talaga ang mahalaga pag ikaw ay nagka-camping. Nasa mundo tayo ng pagka-camping eh. Kalmado lang tayo eh. So, walang pahirapan. Wala namang kailangan sundin na dapat ganito. Kanya-kanyang trip ba? Sabi ni Kuya, yung isdang binigay niya sa atin, dito daw yun nahuli sa karagatan na to. Karagatan yan, mukha lang hindi. Kasi nasa loob tayo ng cove. Wala maalon, hindi siya yung tipong ibang mga beach na nasa beach front ka tapos nagraragasaan yung mga alon. Hindi. So, paloob siya sa parang cove. Pasok siya ng ganun. Kaya kalmado yung tubig. Tulad nito. Ganito na yung ginagamit ko. Samantalang dati, lighter, tapos bubuo ka pa ng apoy.
hihipan mo pa. Hanggang sa lumiyab, bisan sumasablay pa. Di ba nakaka-stress? O pag may ganito, edi wala na. Bubuksan mo lang, tapos sindihan mo, edi may apoy ka na. Tapos itututok mo na lang ganyan. Di ba? Hindi ka na nahihirapan. Ingat. Hindi na pa ako pinagpapawisan dito. So imagine niyo kung gaano ako kaasim sa oras na to. Wala, mamaya ako maliligo. Pero pag wala sa biyahe, hindi ako maasim. Pero pag nasa biyahe ko, hindi ko tatanggi. Talagang amoy pawis ako. Kasi, wala. Nasa ano ka lagi eh. Ligo-ligo lang, ganun. Ay, yung isda. Diba? So ito, nalinisan naman na daw. Nalinisan na ni Kuya. So ang gagawin natin ay lalagyan lang natin ito ng asin. Pampano. Sa kanila dito parang normalan lang, 'di ba? Pag mga tabing dagat, mga tao, mga lokal na mga taga-tabing dagat. Pag parang umay na sila sa isda. Tapos samantalang tayo na hindi tayo nakatira sa malayo tayo sa dagat. May itong bagay na kumbaga sawa sila. Tayo naman yung nakaka-appreciate. Fish are friends, not food. Sa pinipwestohan natin ay abot tanaw ang mga bangkang ito. Ang mga bangkang ito ay mga mangingisda na dumadating na madaling araw. Dala-dala ang mga bagong huling isda mula sa karagatan ng Bataan. Hindi ko na kaya yung amoy ko. Amoy pawis na talaga. Habang nag-iihaw ako, sasabayin ko lang ng ligo. Nakikita ko dito yung iniihaw ko. Habang nag-iihaw, edi sabay na rin ng ligo. Multitasking ba? Uy! Inihaw natin. Wait. Diba? Mga kapitbahay muna tayo. Iiwan muna natin yung ating bahay dito para mga kapitbahay at pakikain tayo doon. Pero syempre magdadala tayo ng ating pagkain kasi nga ito no, yung isdang niluto ko. Ayan ang inihaw ko. Magsasaluhan namin ito ni Mamen. Bawal to sa akin, mga malalansa. Pero konti lang, titikim ako. Oh. Let's go. Oh, isda. Ano yung sa bibig mo? Ilaw. Ito, tapa. Kasi nga, sige hinga sa ako konti. Kasi nga, medyo bawal nga sa akin yung ano, masarap eh. Pero kukain ako konti. Sarap ng isda. Isda? Ano to? Ano to yun eh? Pampano? Pahingin na lang konting tapa bro. Sige lang kuya. Titikman ko nga to. Konti lang. Grabe, ang sarap ito. Konti lang naman eh. Inihaw mo ba yan kanina? Pagkatapos ng masarap at simpleng hapunan, oras na para magpahinga. Bago umakyat sa roof tent, oras na para magpahinga. At ito ang nilolook forward ko talaga kapag nagka-camping, ay yung oras na para matulog tayo. Ito yung pinakamasarap na parte ng pag-van life natin, pagka-camping natin, ang magpahinga. Ang sarap pa naman ng weather ngayon dito. Malamig, pero hindi naman yung tipong namimilipit ka sa lamig. Pero enough siya para
ihele ka ng malamig na panahon, makakatulog ka na maayos. Yan. Matutulog tayo ng maayos ngayong gabi. Matulog na maaga, kumain ng maayos, minom ng gamot. Mahaba ang pahinga ko ngayon. Mag-aalas 10 na ng gabi at kami ay tinamaan na ng antok. Andito na kami kanina sa baba, nagkukwentuhan lang kami off cam. Tapos nung tinamaan na ng antok, yan, paalam na siya, kuya, matutulog na ako. Maaga pa, alas 10 pa lang, mag-aalas 10 pa lang. Ako rin, tinamaan na rin ako ng antok. So, maganda yung ganito, yung maaga pa eh, inihila ka na ng higaan para magpahinga. At sure yan na masarap na tulog na naman at mahabang tulog. Kaya magpahinga na tayo at ituloy natin yung kwento natin bukas pagising. Pang third day na natin bukas dito sa Aquino Campsite sa Bataan. So, ganun talaga. Nag-enjoy na naman sa pagstay. Kasi syempre, kapag masarap yung place na tinutuluyan natin, eh talagang mapapa-extend talaga tayo. Kumaga, hindi sapat ang overnight para sa mga lugar na masarap tuluyan, pagpahingahan, di ba? So, paano? See you tomorrow. Matutulog na ako, ha? Kita-kita tayo bukas pagising. Good night, mga first timers. Ang ugat ng pagiging masaya sa buhay ay yung merong kapayapaan sa puso at isipan. Kalakip ng kapayapaan ng puso't isipan ay dapat meron ka ring kakontentuhan. Kakontentuhan kung anong meron ka. Maliit man o malaki. Dapat marunong kang magpahalaga. Bagong araw, Lord. Thank you. Maraming salamat sa tulog na masarap. Sa maayos na pahinga. Sa payapang kapaligiran. At sa inaharap na payapang buhay. Thank you po. Salamat at ginising mo ko. Salamat at ginising mo ko. Inuugali niyo pa rin ba yung pagising na pagising eh nililigpit niyo na agad yung higaan ninyo? Tinutupi ninyo? Kung ginagawa niyo yun pagkagising na pagkagising ninyo, very good. Dahil nasisimulan niyo yung araw niyo na merong kaayusan. Good morning sa inyo lahat, mga first timers. Third day natin dito sa Aquino Campsite, Morong Bataan. God, masarap dito. Weekdays, perfect na lugar to para pagpahingahan, para huminga, mag-isip-isip, relax ang sarili, isipan, katawan. Favorite ko na tong lugar na to. Mapapadalas ako. Gusto kong dalhin dito yung pamilya ko. Gusto ko mag-camping dito, na dala ko si Hana. Never ko pang nagagawa sa kanya yun, yung mag-camping kaming dalawang mag-ama. Alam kong pareho kaming busy. Pero ngayon, gagawin ko ng paraan para mabanding o
ulit ng maayos yung anak ko. Palagi kong namimiss si Hana. Kaso busy siya sa school, busy na rin yung daddy niya. Pero babalik ako dito. Dadalhin ko siya dito. Magka-camping kaming dalawa kung mag-ama. Panahon na para bumawi ng oras at panahon para sa anak ko. Ganda oh. Ganda ng view natin, di ba? Oo. Napakakalmado ng tubig. Kahit minsan lumalakas yung hangin, pero yung tubig kalmado lang. May lesson na nabibigay sa akin lahat ng mga bagay na nakita ng mata ko. Teka lang, baka yung mata ko may muta eh. Madalas pa naman akong ganyan. Lahat ng mga nakikita ko sa paligid ko, alam nyo ba mga first timers, nakukuhanan ko yan ng lesson na i-connect ko yan sa buhay. Lagi ko silang ano ba, may malalim na andun eh na term para dun, na i-incorporate ko yung mga nakikita ng mata ko sa buhay ko. Ang aga ko para magsalita ng ganito, pero bibitawan ko to. Kagabi malakas ang hangin, bumaba ako 3 AM para mag-CR. Umihi ako dun. Medyo malakas yung hangin. Tumambay ako dito. Nakikita ko yung tubig. Walang pakialam yung tubig. Kalmado pa rin siya. Hindi siya malikot. Steady lang kahit malakas yung hangin. Naisip ko, parang pwedeng i-apply sa buhay ito. Nasa yung tsinelas kong isa. Bakit nawawala? Nawawala yung tsinelas kong isa! Kinuha ng... Ayun. Pinaglaruan ng aso. Ikaw no? Guilty ka. Lahat tayo meron tayong uno sa buhay. Lahat tayo merong sinasanggang hangin sa araw-araw. Pero kung pipiliin natin na parang tulad ng tubig na to, na kahit humangin relax lang siya, okay yun. Ang ibig sabihin, hampasin man tayo ng malakas na hangin, at kung pipiliin natin maging kalmado, magiging kalmado tayo. Piliing palaging maging kalmado sa kahit anumang sitwasyon. Good morning mga first timers. Third day na rin dito sa Aquino Campsite, Morong, Bataan. Bro, pwede akong humingi ng favor bro. Pwede kong rentahan yung... Sino mag-limit ka na lang? Meron ba ikaw dyan? Oh, kahit half face lang. Daming aso. Kailangan ko muna pumunta ng bayan kasi may mga bibilin ako. Nangihiram tayo ng motor dito kay Bro Erwin kasi nga medyo nasa 7 kilometers yung bayan mula dito at kompleto lahat doon. Bibili din ako ng mga kailangan ko. Hinahanap namin yung susi. Kanina pa pala nabigay sa akin. Nasa akin pala yung susi. Ganda oh. Pray before you start. Napakaganda ng message ng motor ni Bro Erwin. Actually hindi lang masaping ano yan eh. Ang pangit ng itsura ko sa ganitong helmet. Pasensya nyo na ako. Hindi bagay sa akin. Actually yung bagay na ganyan, yung pray before you start. Hindi lang yun usaping ano eh, motor. Pray before you start your day. Pray before you start any decisions na gagawin mo sa buhay. Basta lahat-lahat. Kung meron man tayong sisimulan, pray. Nakakatulong yan sa guidance sa atin. Alright, motovlogger tayo ngayon. 7 kilometers, let's go. Bilhin na natin yung mga kailangan natin. Bro, thank you ah. Motovlogger! Motovlogger! Let's go! Sarap ng feeling ng ganito. Lokal ako ng Bataan ah. Nasa 7 kilometers din yung mumotorin ko. Papuntang bayan ng Morong mismo, yung pinakasentro. Kasi may mga bilihan dun kanina sa baba. Pero bilihan siya sa loob ng barangay, ng baryo.
Kasi nga, kailangan kong bumili ng another set ng gamot ko. Tapos mamimili na rin ako ng tinapay. Ay, kumpleto pala dito eh. Alam mo yun, yung nakatambay lang dyan na anytime na magugutom tayo dahil hindi nga tayo pwedeng magutom at kailangan meron palaging laman ng aking tiyan. Kasi pangatlong araw na natin to dito at nag-decide kami na mag-extend pa na hanggang bukas. Pang-apat na araw na namin bukas. Kasi mas gusto pa naming namnamin yung pahinga na meron dito kasi kailangan ko talaga. So nakakapag-relax naman tayo ng isipan dito. Inumin ko lang yung mga gamot ko, kumain lang ako ng maayos, huwag kumain ng mga bawal. Ano pa, pagaling naman na tayo. So, gagaling at gagaling naman yung boy first. Wait. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin yan? Ha? Maraming ahas sa lugar na to. Mag-ingat sa kalsada kasi maraming tumatawid ng mga ahas. Actually hindi ko alam ano ibig sabihin yan eh. Basta sigsag lang, may mga sigsag-sigsag ganyan-ganyan. Joke lang yung ano ha. Yung ahas-ahas. Baka seryosohin nyo eh. Kasi minsan kasi wala ako sa hulog mag-joke. 50-50 lang ako sa mga sinasabi ko dito. Kuminto lang muna ako dito. Na-enjoy ko lang yung kagandahan ng lugar na to kasi kaya pa, kakain lang ako ng siopaw. Bumili ako sa 7-Eleven ng siopaw kasi kailangan kong uminom ng gamot. Ang ganda kasi ng view ng lugar, dinadaanan ko. Nakakapanghinayang na di mo hintuan ba at namnamin yung payapa, tahimik na ganito. Diba ang tahimik, diba? Ay, salamat nga pala. Salamat sa suporta na kahit hindi tayo makalayo, ay pinapanood nyo pa rin ang mga videos ko. Huwag kayong mag-alala. Kahit na hindi man natin magagawa ang mga mahahabang biyahe ngayon, ay sisiguraduhin ko na matutuwa pa rin kayo. Sir, pwede po ba magtanong? Ay, ano po yan? Kilala nyo, may nakatira po ba ditong Angelo Vicente Binta? Nagdun po, nagtatago. Ano mo na nagtatago? May delivery lang po galing Malolos. Ano ba yan? Oh! Marami tayong food, let's go! Grocery! Siguro mga 1 week kami dito. Ay, tika, ibababa ko lang muna yung mga pinamili natin. Actually, sobra to para sa pagstay pa namin dito kasi mag-extend kami. Pero para sa mga future lutuin. Bro, thank you. Bro, may binili ako sa inyo na ano. Kahit pang merienda ba? Ayaw mo kasi pagasan eh. Bibili ako ng kung ano. Thank you. May palaman na rin yan. Ito rin bro. Thank you. Salamat, salamat. Rules ko sa buhay yung ganyan. Kapag ang tao may ginawang kabutihan sa'yo, supplyan mo rin ang kabutihan. Huling gabi, para salubungin ang pang-apat na araw. On the way na si Mamen dito. Yo, mamen! Woohoo! May kasama na ako! Let's go! Grabe, mag-alas 7 ng gabi. Nag-edit ako. Nakalimutan kong vlogger ako. Kailangan ko lang mag-vlog. Nawili ako kaka-edit kasi wala naman tayong masyado nagagawa dito eh. Ito ang kagandahan kasi dito sa ginagawa ko. Namin nila, Mamen, na alam mo yun, nagta-travel kami o sabihin natin trabaho ito para meron kayong mapanood. Pero at the same time, nagtatrabaho kami na sinasabayan namin ng pahinga para hindi kami makaramdam ng stress sa aming ginagawa. Work, konti, tapos pahinga, tapos mamaya, pagkatapos ng ilang oras, itutuloy namin yung vlogging, and then pagkatapos ng eksena, papahinga ulit, kwentuhan, ganun. So, balanse yung mga pangyayari sa mga buhay-buhay namin kapag tayo ay bumabiyahe ng ganito. Hindi yung puro vlog lang, puro edit. Dapat palaging balanse. Kapag hindi balanse, anong sabi ko? Mabubuwal. At dahil nga meron na tayong kasama ngayong gabi, at actually kagabi pa meron tayong kasama, so at least hindi na tayo matutulog mag-isir dito sa campsite. Pero okay lang din naman nung natulog ako dito, hindi naman ako takot, payapa nga yung tulog ko eh. Hardcore na ako na camper ngayon guys, nag-solo camping na ako. General, ano na? Ha? Ano na? Kaya bibitawan ko muna yung aking editing ngayon. Ngayong gabi kasi ay sabay kami kakain ni Mamen. Doon tayo magluluto ng hapunan. Doon din kami magkakwentuhan, konting kape.
bira na lang ako magkape ngayon. Nabawasan ko na, hindi na ako addict sa kape. Pero nagkakape pa rin naman pa konti-konti. Pero hindi na ako yung taong si kape. Iba yung hagdanan ni Mami, no? Kasi itong roof tent niya, ito yung mas latest na ano ba, na roof tent ng SR Performance. Pakailamero kong kuya, no? Oh, ha? Ganda, oh. Napakaluwag ba? Invading his privacy ba? Ayun na, abot kamay lang. Yung sa atin, hindi mo maabot ng gano'n yun eh. Kasi sobrang taas eh. Oh, kunwari, gigisingin mo na yung, kunwari, may love of my life ka na kunwari. Meron na. Ah, meron na? O kunwari, hindi mo naman kasama eh. Kunwari, gigisingin mo na kasi ready na yung dinner. Ano pangalan ng labidabs mo? Secret. Bawal. Bawal. Hindi po pwedeng lahat nasa social media. Oo. Mm. Dapat may ano rin. O, kunwari, ano na, gigising ko na. O, gisingin mo na kasi ready na yung dinner. Yung tawagan namin. Oh. Baby my loves, cupcake sweetheart, kakainin na tayo. Kakain na tayo? Anong kakainin? Puta namin. O siya, magluluto tayo. Napakasimple ng hapunan natin. Spam light and Pure Foods corned beef. Uy, Uy. grabe naman yung kalan mo. Yes, malapit ko naman itapon eh. Parang Optimus Prime. Malapit na daw itapon. Ang laki kasi kumain ng space sa Malaking space, eh. mesa. Pero maganda, no? Maganda yung apoy niya, oh. Hmm. Pagtsagaan mo muna. Parang alam mo, mas maganda pa rin sa yung gasol. Yan yung papalagyan ko yun eh. Yung gasolito. Oo. Yun ang ano. Yun yung trademark mo eh. Di ba balik ka yan? Sundan nyo lang mga first timers ha kung paano ako magprito. Para at least eh, kung gusto nyo magprito sa inyo, balikan nyo lang yung video na to. Tapos sundan nyo lang kung paano ako magprito. Makukuha nyo rin yan. Huwag kayong susuko. Huwag kayo suko. Parang pangarap lang yan na hindi sinusukuan. No? May narating ka kabe? Wala. Ako nung mag-isa. May narating ka? Iba't ibang klaseng huni ng ibon. Hindi ko na alam kung anong klaseng ibon. Basta ako, tulog ako eh. Sarap ng tulog ko eh. Mahira. Sekreto ng mga gwapo. Madirap. Ako ang tatay mo ngayon. Anak, kumain ka. Damin mo kain mo anak ha. Diba? May pictorial pa magaganap yun pagkatapos yan. Tatabi ko na tong Transformers mo. Hindi ka maging campers rice. Inamoy mo ba? Oo. Sinayang na nga lang ikaw. Okay. Ang lamig. Ang lamig. Morning. Sarap ng tulog ko.
Totoong danggit po yan, kuya. Eh sa ngayon pala mga first timers ha, dahil hindi tayo bumabiyahe na malayo, ay ako'y umuwi naman sa bahay para makasama yung pamilya ko at yung anak ko. Bumabawi-bawi na rin ako ng time sa anak ko. Kaya ito yung pasalubong natin. Eh, galing tayong karagatan paninda ni Kuya Rowel na mga isdang tuyo o mga dried fish na ito daw ay nahuli pala dun sa Maribeles. Napuntahan na natin noon yun. Yung lugar na yun. Pwede nating balikan. Gusto nyo ba? Kasama si Moment. Maribeles Gaming, no? Eh, may pasalubong din siya sa mami niya. Sana yung pag-ibig ko wala dito eh. Padala mo sa ano? Ikakakit kita? Ikakakit kita? Bawal makita. Bawal makita, pero pwedeng malaman. Pero malaman na si Mamen ay hindi single. Oo, may pag-ibig. Ayun. Oh. Basta kung ano man yung pag-ibig na Mamen, bigyan natin sa kanya ng tahimik. Pribadong buhay niya na yan. Oh. Thank you kuya. Maraming salamat. Sana maubos yan in 1 hour. Dying boys, let's go! Sa pagtatapos ng ating kwento at bago kayo magsitulog, isipin niyo muna, masaya ka ba? Ano yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Ano yung mga hadlang sa kasiyahan mo? Mananatili ka ba sa ganyan? May mga bagay na kailangan mong bitawan. May mga bagay din na kailangan mong ingatan. At ikaw lang ang nakakaalam nun. At kung ano man ang pipiliin mo, yan ang magdadala sa'yo kung magiging masaya ka nga ba sa hinaharap. Let's go! Let's go. Yun. Sa 4 na araw mga first timers na nandito tayo nagstay, solid bitin nga pero kailangan nating umalis na dito at marami tayong iba pang mga gagawin. So maraming salamat sa pagsama mga first timers at sana kayo ay nag-enjoy at na-relax dito. Ako, aminin ko, pumunta ako dito hindi ako relaxed pero uuwi akong relax ngayon. Payapang puso, payapang kaisipan, umu-okay na katawan. Energetic na si Mamen. So maraming salamat mga first timers. Si Storm, si Watod, si Mamen na nagsasabing magkita-kita ulit tayo sa next Episode! wow. Bye bye. Magsitulog na kayo. Ako, nakarami na ako ng tulog. But baby, never did I think I could feel